Pilipos ni Tim Buan na dating nakalaban ni Casimero dito sa Pilipinas. Panalo po ngayon via unanimous decision kontra Dekang Wang. Isang Chinese man nga itong si Dekang Wang at may kartadang 9 wins, 3 KOs, may isang talo. Umabante naman ang kartada ni Pilipos ng 14 wins, 12 KOs, may 2 talo. Matatanda niya mga tol, maganda ang pinakitang laban ni Pilipos kontra Janrel Casimero. Sa ibang banda ng mga nakarating na nga po ng Australia itong si Lomachenko para sa darating na laban niya kay George Kambosos. Mangyayari ngayong May 12 ang laban ni Lomachenko at nakataya dito ang IBF belt. Ito ang muling pagbabalik ni Lomachenko matapos matalo kay Devin Haney via unanimous decision. Sabi ni Lomachenko, isang great fight ang makikita natin kontra George Kambosos. Siguradong magpapakita raw sila ng exciting na laban dito sa Australia. Kaya abangan po natin mga tol, ngayong May 12 na po yan. Kung sino ang panalo dito mga tol, posible raw ang unification fight kontra Shakur Stevenson. Yan nga po ang pinangako ni Bob Arum. Samantala sinabi naman po ni Teofimo Lopez, nagbigay siya ng reaksyon kay Ryan Garcia at Devin Haney. Sabi ni Teofimo Lopez, maganda naman yung pinakita ni Ryan Garcia. Pero natalo na daw yan si Devin Haney kontra Vasily Lomachenko. Sabi nga ni Teofimo Lopez, dapat 9-3 ang score niya kay Haney at Loma. 9 rounds ang nakuha ni Lomachenko at 3 rounds lang ang nakuha dapat ni Devin Haney. Kaya nagtaka raw si Teofimo Lopez bakit panalo si Devin Haney. Binibigay daw ang panalo kay Devin Haney sa mga round na nakakatama ng body shot. Pero kung bibilangin, iilan lang daw ang body shot na patama ni Devin Haney. Mas marami pa rin daw ang binibitawan ni Lomachenko at kumokonekta. Si Lomachenko raw ang nakakalamang sa bawat rounds, pero bakit binigay kay Devin Haney ang kalamangan? Kaya dito pa lang sa laban ni Lomachenko at Devin Haney, nakatikim na ng talo si Haney bago pa matalo ng tuluyan kay Ryan Garcia. Samantala, promoter ni Sebastian Fundora na si Lokowicz nagsalita na nga po dahil sa paghahamon ni Ryan Garcia kay Sebastian Fundora. Sabi ng promoter mga tol, malabo pa sa ngayon na ipapalaban si Fundora kay Ryan Garcia kasi marami raw ang nakapila kay Sebastian Fundora. Nandyan pa ang posibleng rematch kay Tim Tszyu. Nandyan din ang posibleng laban kay Errol Spence. Nandyan din ang posibleng laban kay Terence Bud Crawford. Kaya itong si Ryan Garcia mga tol, medyo malabo pa sa opsyon. Pero ayon naman sa Golden Boy Promotion Oscar De La Hoya, ang pinakamagandang kalaban daw ngayon ni Ryan Garcia, itong si Jose Ramirez. Magandang laban ito para kay Ryan Garcia bago niya sagupain si Teofimo Lopez. Sa ibang banda naman mga tol, David Benavidez sinabi na may offer daw sa kanya na dapat labanan niya si Terence Bud Crawford ngayong August 3. Nakausap raw ni David Benavidez itong matchmaker ng Saudi Arabia na si Torque Al-Alshi. Sinabi raw kay Benavidez na kung kakayanin niya bumaba sa 160 pounds, ibibigay daw nila ang laban kay Terence Bud Crawford. Pero hindi raw ito tinanggap ni David Benavidez dahil masyadong mababa ang 160 pounds. Hindi raw niya kaya bumaba sa 160. Nakahanda naman daw si Benavidez na lumaban sana kay Crawford, wag lang sa 160. Kung kakayanin ni Crawford umakyat sa 168, papayag daw si David Benavidez. Sa ngayon may paparating na laban si David Benavidez sa light heavyweight 175 pounds. Paglalabanan nga po ang WBC interim belt. Kung panalo dito si David Benavidez, magiging mandatory na siya kung sino ang panalo kay Dmitry Bivol at Artur Beterbiev.